Hey, what's up mga kadugong at kaparyente natin dyan, lalo na sa Pasay. Gusto muna namin pasalamatan si Duke Rapport or aka Rap Guard sa pag-invite sa amin para sa interview na ito. Actually parang ito ata yung pagbabalik namin sa rap scene eh. Sana magtuloy-tuloy na to, or baka may mga invitation kayo dyan, mga rap collaboration or anything about hip-hop. Okay, bago lahat, ako nga po pala si Josanito ng Dugong Pasay aka Pariente, composer and rap artist. In my place to be, this is Vlad Pack of Dugong Pasay Pariente, ang karap duo ni Josanito, who is my brother, and then kabuktudang ritmong dila ni Mac J. Yo, this is Mac J of Dugong Pasay aka Pariente. What's up sa mga tropa natin dyan, especially kay Rap Guard na inimbitahan kami sa online interview na to. Actually, pupunta dapat siya, kaso yun nga, nagkaroon ng MECQ. So, medyo mahigpit dito sa amin, sa barangay namin. So, ginawa na lang namin tong interview na to through online. By the way, dyan si Vlad Pack and Josanito, ang kagrupo ng Dugong Pasay. Yo, what's up, Rap Guard in the house. Yo, andito naman po ang inyong bantay ng hip-hop at muli ay magbabalita tayo about sa mga paborito nyo at inaabangan nyo mga old school rap artists. Ayan. At eto mga kapatid, at nagpakilala na nga ang ating mga guest ngayon. And their name is Dugong Pasay, former Donggalo Records rap artist. Noong 1997 pa sila. Sila yung unang nag-champion sa Rap 13. Ayan. At sila din po yung gumawa ng graffiti ng Rap 13. Mamaya malalaman yan. At eto na po sila, ang Dugong Pasay or Pariente. Yan. Ayan mga tol, ayan po si Josanito, si Vlad Pack, and si Mac G. Yan, Mac J pala, Mac J, hindi pala Mac G, si Mac J. Ayan, kasi ang pangalan po niya is Jeffrey. Ayan mga tol, tanong lang ng marami mga tol, kwento nyo naman sa amin kung paano nagsimula ang Rappy Boys muna, kasi Rappy Boys kayo nung una eh, 'di ba, bago kayo mag Dugong Pasay. Kwento niyo naman sa amin saan nang galing yung pangalang Rappy Boys. Actually kasi yung Rappy Boys that time, wala pa ako dun sa grupo nila ng Dugong Pasay. Sila Vlad Pack, si Josanito, tsaka si Russell pa lang yung nandoon. So sila na mag-e-explain yan regarding doon. Nanggaling po ang pangalang Rappy Boys, kami na rin po nagpansag sa sarili namin. Kasi on that time, old school era, merong grupo ng mga kabataan consists of 7 boys na pinangalanan ang grupo nila na Another Bad Creation. Nung nakita ko at nabasa tungkol sa kanila, nagkaroon po ako ng idea, kami ni Josanito, na bakit sa ibang bansa meron silang grupo ng mga rappers na bata, and then ayun, doon na po nag-umpisa yun. Yung grupo ng mga bata na yun, tinatawag nilang Another Bad Creation. So I decided na mag-isip ng commercial rap name para po sa amin. Nung elementary pa po kami noon, and then naisip po namin ng pangalang Rappy Boys. Rappy means young o mini, which is maliliit pa kami noon or bata pa, and then boys kami, rap mini, young rappers, Rappy Boys. Yung Rappy Boys, simple lang nangyari doon, trip lang namin dati yun, kasi gumagawa na ako ng mga rap dati dahil napapakinggan ko nga doon sa mga tapes ng kapatid ko. Bibili siya ng mga tapes ng Francis M, meron pa nga NWA, tapos Cypress Hill, pero yung Tagalog unang pinakinggan ko. Tapos yun na, habang nakikinig ako,
parang nagsulat na rin ako ng mga rap. Tapos nakita nga ng kapatid ko na si Bloodpack. Nag-try kami tumawag sa mga recording company. Trip lang yun eh. Sa ano pa, Yellow Page pa, lahat ng recording company tinawagan namin. Tapos, ayun, saglit lang nangyari doon. Tinawagan kami, tapos pinapunta kami ng recording Viva Records. Ayun, doon nagsimula. Tapos, simpleng ano lang, simpleng pangalan na, tatlo kami. Bali, 4 kami dati. Isa yung kumparing Jones ko. Simpleng pangalan, Boys, saka Rap. Kaya ginawa na lang namin Rappy Boys. Madali yan kasi nangyari nung kaya bilang naging pangalan namin Rappy Boys. Ano yung pangalan ng kagrupo nyo na una sa Rappy Boys? Yung dati nyo kagrupo sa Rappy Boys? Ang pangalan niya pala ng isang kagrupo namin, si Russell Abrigande. Bali, 4 kami dati. Isa yung kumparing Jones ko, si Frank Jones. Yun. Shoutout nga pala kay Frank Jones saka kay Russell Abrigande. Kaya hindi na nakasama si Russell Abrigande dati. Wala rin eh. Tinapas din kaagad namin yung Rappy Boys eh. Saglitan lang din yung nangyari na yun. Wala na kaming connection sa Viva Records yun. Kasi ang hirap nga nung phone. Wala kami mga phone yun dati eh. Nakikitawag lang kami sa kapitbahay. Ayun, kaya rin naman ganun nangyari kay Russell Abrigande. Maaga nakapag-asawa yun eh. Tapos nag-aral, tapos nagtrabaho. Ngayon, seaman na po siya ngayon. Yun ang istorya pala ng Rappy Boys. At tanong na namin, paano naman nagsimula ang Dugong Pasay? Nagsimula po ang Dugong Pasay nung nanalo po kami ng Grand Prize winner sa Rock 13 ni Sir Andrew E. 1997 po, after nung nanalo po kami ng Grand Prize winner sa first rap contest sa IBC 13, kinontrata na po kami ni Andrew E. at binigyan ng pangalan Dugong Pasay. Nagsimula nga pala yung Dugong Pasay dahil sa kay Bloodpack. Nagkaroon siya ng contact kay Kuya Andrew E. yun. Tapos nakipag-meet kami kay Kuya Andrew, tapos lahat ng lakad ni Kuya Andrew kasama kami at the same time. Naging PA ako ni Kuya Andrew, mga ilang araw lang din kasi hindi ko kinaya yung payatan sa shooting ni Kuya Andrew. Tapos sumali kami sa Rap 13. Kinanta namin doon yung sexy babae may hilig sa kotse. Ang pangalan pa namin dati Brothers League. Tapos yun, naging grand prize kami ron. Kalaban namin yung Sakit na Sukat. Shoutout niya pala sa Sakit na Sukat. Tapos yun, naging grand prize kami ron. Yun, tuloy-tuloy yan, nag-recording na kami. Tapos binigyan kami ng pangalan na Dugong Pasay. Total naman daw, taga Pasay kami. Kaya yun, ginawa kami Dugong Pasay. Sino-sino ang naging members ng Dugong Pasay? Alam ko yung Dugong Pasay kasi nagsimula yan, 90s. Original member niyan si Jos Anito at saka si Bloodpack. Then si Jollibee. Then nawala si Jollibee nun. Lumipat yung Dugong Pasay sa Alpha Music na nakapag-record na sila nun. Nahulilan talaga ako ng mga 5 seconds nun eh. Dapat kasama rin ako dun sa album. Yun nga lang. Pero nung nagawa na yung music nila sa Alpha Music, ako na yung kasama ron. Ako na yung talagang naging hype man nila simula nung nag-Alpha Music sila. Hanggang sa ngayon, ako na yung naging kagrupo nila ng Dugong Pasay. Bakit naman nawala yung dating membro ng Dugong Pasay na si Jollibee sa Dugong Pasay? Actually, di naman nawala si Jolly sa Dugong Pasay. Yung Dugong Pasay ang nawala sa Donggalo na hindi naman alam kung ano yung kadahilanan ng pagkawala namin doon. Until now, nandun pa naman si Jolly sa Donggalo eh. Alam naman namin na hindi niya iwanan si Kuya Andrew dahil abit pa ni Kuya Andrew nung araw eh. Nandun pa rin yung loyalty niya sa Donggalo, kaya naiwan siya dun sa Donggalo. Hanggang ngayon nandun pa rin siya. Nawala po si Jollibee for some good reasons. Nirespeto po namin ang pagkawala niya. Pero as Dugong Pasay, pero po nasa Donggalo pa rin po siya. Sino naman nagbigay ng pangalan na Dugong Pasay? Si Boss Andrew E. po ang nagbigay ng pangalang Dugong Pasay sa amin after na nanalo po kami ng Grand Prize winner sa Rock 13. Ang nagbigay pala ng pangalan namin na Dugong Pasay, si Kuya Andrew. Maraming salamat Kuya Andrew.
Matsaladro. Anong year kayo nakapasok ng Donggalo Records? Naging member kami ng Donggalo Records na 1997. Yun na rin yung time na pinanganak ang pangalan na Dugong Pasay. Kaya Andrew nagbigay sa amin ng pangalan na yun. Tapos yun, gumawa na kami rap contest. Tapos na rap contest yun na. Gumawa na kami ng album doon. Bakit naman kayo nawala sa Donggalo Records? Hindi naman po kami nawala sa Donggalo. Nagpaalam lang po kami ng mabuti kay Sir Andrew. Magpapahinga po kami. Pero Donggalo pa rin po kami noon. Pero wala na po nung connection after that. Ayun na nga, napapanood na namin sila sa mga TV guesting nila. Kahit pa paano, yung TV guesting ng mga Donggalo artists, medyo nainggit kami doon kahit pa paano din. Dapat nandun din kami. Sa Rap Olympics, nandun din kami yun sa Rap Olympics, pero nanonood na lang kami yun ng mga time yun. Sabi mo, malabo na ata na makabalik tayo sa Donggalo kaya nag-ibang dana kami. Nagpaalam naman kami ng maayos kay Kuya Andrew bago umalis sa Donggalo Records at saka bago namin ginawa yung Pariente. Sinabi namin kay Kuya Andrew yun, gagawa kami ng album namin pero hindi na Dugong Pasay yung gagamitin namin, Pariente na bilang respeto na namin kay Kuya Andrew, hindi na namin ginamit mo na yung Dugong Pasay. PSB, what's up lahat? Frontside pa, kalamidad, El Nino at si Papayak. Oo nga lahat kayo na amin nakakasama. Kay Josanito, lagi namin kayong maaalala na nagtiwala sa amin na buo sa aming talento. Madrod Entertainment Show at si Chris Acero. Wakang pasa na ngayon nagsama-sama. Utak, lapis at papel lang tanging sandata. So tama na, kasi kami biglang nawala nga. So ano ba ang dahilan? Sino pa ba ngayon ang hahadlang nagtatanong? Wow, ang lahat biglang nananabik. Dugong Pasay, muli kami magbabalik. Gamitin mo ang microphone, yo, gamitin mo. Gamitin mo ang boses mo, gamitin mo. Ayun, at nakapagpalit na nga po ako ng damit at ito ang tanong natin para kay ano naman to? Tanong natin para kay Mac J. Mac J, ano pinagdaanan mo para makapasok ko ng Dugong Pasay? Actually, isa akong service crew sa isang fast food. Sabihin ko na yung pangalan nun, McDonald, na isa akong crew ron. Then, that time, nakita ko si Jos Anito. Siya yung nakadiscover sa akin noon. Nilapitan ko siya noon kasi sabi ko, boss, di ba? Sabi ko, ikaw si Jos Anito ng Dugong Pasay. Yun, tas doon nagsimula yung pagiging membro ko ng Dugong Pasay. Nagpasa ako sa kanya ng demo tape. Chinek niya yung mga tugtog ko dati. Okay naman. So, inimbitahan nila ako sa unang alam ko naalala ko noon yung unang gig ko sa kanila, birthday party yon. Hindi ko matandaan kung saang lugar pero birthday party yun talaga. Syempre as ako kailangan kong magpasikat sa kanila that time, so nagustuhan naman nila ako yung magkapatid si Gladback and Josanito. Then after that tuloy-tuloy na yon. Doon ako naging membro talaga ng Dugong Pasay. Bago ako maging Dugong Pasay na membro, nakikinig na talaga ako ng mga rap song talaga dito sa Pilipinas, pati sa Amerika. Kay Andrew E, kay Francis Magalona, sa Masterplan, DFT, Death Threat, Legit Misfit, yan. Nakikinig talaga ako ng mga rap song talaga sa Pilipinas. Tapos sa international, malaking ehemplo rin yun. Bone Thugs and Harmony, Twista, Basta Rhyme, Tech9, yan. Yun yung mga pinapakinggan ko. And then, yun nga, na-discover na ako ni Jos Anito sa McDonald. Sa McDonald yun. Tapos, isa akong crew naging crew kasi ako doon. So, na-discover, yun nga, katulad yung sinabi ko kanina, doon niya ako na-discover talaga.
Yun. Meron ba kayong naging sama ng loob sa mga sa Donggalo Records? Meron ba kayong naging sama ng loob sa Donggalo Records? Sama ng loob po sa Donggalo Records, wala po kami sama ng loob. Blessed po kami dahil nakilala po namin ang mga kagrupo, ang iba't ibang grupo at naging friends po namin at marami po kami nakilala. About Donggalo Records, wala naman kami sama ng loob sa Donggalo Records yung kay Kuya Andrew. Kung tutusin niya, malaking pasalamat namin dahil laging parte kami ng Donggalo Records. Kung sinabing Donggalo Records, bihira na makapasok dyan eh. Salan-sala yung mga artist ng Donggalo Records. Tutusin, malaking pasalamat namin dahil yun na nga, nakapasok kami. Dahil yung mga nanggaling dyan ng mga rapper, Chinese Mafia, BB Clan, Mad Poets, DFT, yan, idol ko yan, DFT. O si anak ni Bakuko, Richeris, yan. Yung mga napatunayan na rapper niya yan, yung araw niya. Nung nakikita na namin sila, nakasama na namin, yun, malaking pasalamat na rin yun. Noong una, pinapakinggan ko na sila doon sa RAP na tape Tapos hindi mo alam na makakasama mo po sila. Makakasama pala namin sila balang araw. Yun nga. Kami yung sumunod sa yapak ng batch 1 ng Donggalo Records. Sama ng loob sa Donggalo Records, wala talaga. Kasi katulad nga kanina na sinabi ko, talagang hindi pa ako Dugong Pasay na miyembro na, nakikinig na talaga ako ng Donggalo eh. So, kung umalis man yung grupo namin doon, is wala lang, umalis talaga kami. Tapos, pero yung sama ng loob, never kami nagtanim ng sama ng loob doon kasi mga tropa rin namin talaga yung mga Donggalo Records. Kahit saan mapunta. Actually, nung meron pa nga kami naging gig noon, dalawa lang kami ni Jos Anito noon sa Novaliches. Kasama namin yung Donggalo Records. Wala naman, hindi naman kasi kami nag-aaway or something, wala namang walang init na namamagitan sa Dugong Pasay at saka sa Donggalo Records. At saka taas na kami sa mga membro niyan, lalo na kay Kuya Andrew. Kasi yan, isang malaking ehemplo talaga ng rap scene dito sa Pilipinas yan, si Andrew. Sino para sa inyo si Andrew E? About kay Kuya Andrew, siya yung big boss namin. Big boss, tapos matulungin niya si Kuya Andrew sa mga katulad niya yung mga rapper. Sinasabi siya may class A, class B, class C. Parang kami ata yung class C, ata na rapper niya. Natulungan niya. Marami siya natulungan ng mga rapper. Kaya ngayon, siya ang tinuturing namin King of Rap. Si Andrew E, para sa akin, talagang King of Rap siya talaga dito sa Pilipinas. Kasi isa siya sa pundasyon dito ng hip-hop sa Pilipinas. Tsaka marami rin siya talagang tinulungan ng artist, lalo na sa Donggalo Records. Isa rin siya sa mga sa nagmulat sa mga tao dito ng rap sa Pilipinas bukod kay Francis. Si Boss Andrew E para sa amin ay isang mentor, boss, Seth, founder ng Donggalo Records at King of Rap. Sino si Jacqueline Mowako? Yung sa Dugong Pasay na album, si Jacqueline Mowako, alam ko hapon yun ewan ko kay Jos Anito, siya kasi talagang nagsulat noon yung Jacqueline Mowako. Si Jacqueline, ang apelido niya Mowako. So si Jos Anito ang tanong niyo regarding dyan kasi siya yung utak dyan. Si Jacqueline Mowako, gawa yan ng malikot na imahinasyon ni Jos Anito.
Isa lang po ako sa nag-rap, pero alam ko po si Jacqueline Mokoy, taga Harrison Buendia. Ayun, Jacqueline mo ako. Concept namin ni Kuya Andrew yun. Tapos yung arranger namin doon si Kuya Jojo Espino. What's up nga pala kay Kuya Jojo. Ayun, ginawa namin yung Jacqueline mo ako. Dapat ibang kanta yun eh. Ginawa na lang namin na dirty rap version ng Mahalin Mo Ako. Yun nga, nagawa na yung jazz. Sa likod ng istora na to, actually may nakilala akong babae na Jacqueline dyan sa may Buendia to Pasay Rotonda. Binabagtas namin yan para maghanap ng mga tilapia. Mga sariwang tilapia. Binabagtas namin yan hanggang Pasay Rotonda. Ito nga, nakilala ko nga si Jacqueline Mo Ako. Si Jacqueline Mo Ako, naging ano siya, naging katalik na kaibigan. Katalik na naging matalik na kaibigan. Jacqueline Mo. Shoutout na pala sa Mawako family. Jacqueline, kung nasaan ka man. Ano ang hip-hop para sa inyo? Hip-hop. Ang hip-hop para sa akin itong ginagawa natin. Yung rapping, DJing, tapos breakdancing, tapos yung minsan na namin nagawa sa show ni Kuya Andrew, yun, yung graffiti artist kami ron. Kompleto pala yung ginagawa namin dito sa hip-hop center. Puno na lang mag-breakdancing kami kasi diyan kakayanin. Meron bang hip-hop sa Pinas at bakit? Meron pong hip-hop sa Pinas, kaya meron pong George Javier, Francis M, Michael B, Black 9, Andrew E, Looney, Abra, Smaglas at iba po po. Kaya meron pong hip-hop sa Pinas at lalo-lalo na ang Dugong Pasay. Hip-hop sa Pinas, actually wala. Sabi ng mga ungas. Hindi, no? Actually, yung hip-hop kasi nasa buong mundo yan. Wala lang sa Pilipinas yan, kundi sa buong mundo. So kung tatanungin ka kung merong hip-hop sa Pinas, meron syempre, marami. At isa kami, Dugong Pasay, sa hip-hop sa Pinas. Hip-hop sa Pilipinas? Malawak ang hip-hop sa Pilipinas. Lalo na dito sa nakikita mo sa mga event ng Flip-Top or hip-hop yung mga yan. Yan ang hip-hop sa Pilipinas. Lalo na yung sa rap scene. Mainit-init ang rap scene natin ngayon, yung mga diss track ng bawat panig na ay labasan ng baho, pagaling yan sa pag-rap. Yan, ganyan kainit ang rap scene natin ngayon. Yung rap scene natin ito tinaguyod ni Francis Magalona at saka ni Kuya Andrew E. Na tinatawag na namin ngayon siya King of Rap. Meron bang old school at new school sa Pinoy hip-hop? Yan. Para sa akin, new school and old school. Oo, meron. Actually, kami, nabibilang na kami sa old school eh. Tapos yung mga new school, yung mga bagong kanta ngayon, yung mga techno rap, yan. So, old school, new school, meron talaga. Like kami, yung mga, actually yung kasi old school, alam mo yung mga beat ng old school kasi mga mga ganun lang. Hindi katulad ng mga new school ngayon, so marami na silang ginagamit na mga techniques sa computer kung paano mag-mix ng mga tugtog. Yun ang mga new school rap talaga. So, parehas naman parehas naman maganda yung sounds. Yun nga lang, kasi hindi magkakaroon ng new school kung walang old school. Yun. Meron tayong old school tsaka new school. Ang old school nagsimula sa kay Francis M. Magalona, tapos simula Dandre, Denmark, Bass Rhyme Pase, tapos Rocky Boys, Rap Asia, yan, sunod-sunod yan. Yan yung mga old school dati hanggang sa nagsulputan yung mga Lunggalo artists, yan. Diyan nagsimula yun, mga Death, yan yung mga old school. Tapos yung new school naman, ngayon, yung pabilisan na rap ngayon ako sa Flip-Top, yung mga artist ng Flip-Top, yan yung mga new school na sinasabi natin. Meron pong old school at new school sa Pinas.
Ang old school po kasi, minsan ang mga rap artist pa ay dumidepende po sa mga samter and beat lang na medyo hindi po hinahaluan masyado ng mga maraming written. And then ang new school po ay napakaganda po ngayon dahil ang flow nila kakaiba. And then mga idea nila ay sobrang iba talaga kukumpara mo sa old school. Kaya saludo ko sa mga new school, napakagaling nyo. Kung magkakaroon ng sariling pamantayan ng hip-hop sa Pinas, sino ang dapat magtakda nito? Magkakaroon ng pamantayan, isa lang. Kasi ngayon, actually dapat si Francis M. Since na yun nga, sa pamantayan at mag-aakda ng hip-hop, si Andrew E. talaga kasi siya yung isa sa mga naunang hip-hop dito sa Pilipinas. Siya rin yung nagtaguyod ng rap dito sa Pilipinas. Kung merong mag-aakdaman nito, walang iba kundi si Andrew E. talaga. Wala namang ibang mag-aakda ng hip-hop sa Pinas kundi si Kuya Andrew E. lang kasi iba ngayon, mga susulputan niya yun. Akong puro payabangan na lang yung nangyayari pagaling yan. Wala akong nakikita susunod sa yapak ni Kuya Andrew. Kaya mas magkalon. Ayun na, meron ba kaming trivia na pwedeng malaman about sa Dugong Pasay? About sa sino ba nagpinta ng Rap 13? At sino ba yung nag-champion sa Rap 13? Sa rap contest ng Rap 13? Kung napapansin niyo yung logo ng show ni Kuya Andrew na Rap 13 na kami po yung gumawa yun, yung kasama ko sa Blood Tank. Kaya marunong din kami, kahit pa paano marunong din kami mag-lettering yun. Naging graffiti artist kami nung time na yun eh. Tapos bumili si Kuya Andrew ng ng spray, tapos yun, madali lang, Rap 13, tapos kung ano na yung mga pinagsusulat namin, and doon nagsimula na yung show, Rap 13. Trivia B, Rap 13 champion. Kami po ang nanalo ng grand prize winner sa Rap 13 ni Sir Andrew E. Dugong Pasay po. Magbibigay ako ng 3 rapper. Ano ang masasabi niya sa kanila? Una, si OG Mac. Pangalawa, si Joe T. Pangatlo, si Abaddon. Yung 3 rap member na binanggit mo, Duke, Rap Guard, si OG Mac, actually hindi ko naman siya kilala eh. So wala akong masasabi sa kanya. Pero narinig ko kasi yung mga pandidis niya. Mahilig siya man-diss. So wala naman, hindi ko siya kilala eh. So wala akong masasabi sa kanya. Si Joe T, yan si Joe T, isa yan sa grupo ng Dunggalo. Magaling magsulat yan. Isang mabait na tao rin yan. Actually, yung nung nagkaroon kami, nagpa-rap contest kami sa Star Mall way back 2004 or something. Meron kaming merong mga grupo ron na sumali na si Joti pa ang gumawa ng tugtog nila. So, malaking bagay din yung ginawa ni Joti noon kasi tinutulungan niya rin yung mga bagong hip-hop dati na mag-rap. So, Joti, okay yan. Saludo rin yan. Magaling din niya magsulat si Joti. Si Abaddon naman, hindi ko kasi kilala si Abaddon, pero ewan ko lang kung hindi ko siya matandaan kung sumali siya sa Star Mall dati. Kasi nung nagpa-rap contest kami sa Star Mall dati, ikaw nandun ka rin doon eh. Rap Guard, sumali ka rin doon eh. Hindi ko lang alam kung sumali si Abaddon doon. Pero ang alam kong natatandaan ko, maraming mga sumali ngayon na sikat na like Crazy Family, tapos si Smagla, si Negatibo, yan, mga tropa yan. Yun yung mga natatandaan ko kasing mga sumali doon. So kung si Abaddon, magaling, yung mga, narinig ko yung kanta ni Abaddon, talagang astig din. Malupit din yung tugtugan yan. Saka sa Flip Top, napapanood ko rin yan. So okay din yan si Abaddon. Anong masasabi ko sa 3 malulupit na rap artist? OJ Mac, Batang Pasaway, Psychedelic Boys, pero malupit. Joe T, Tubong Binyan, Laking Vallejo, Dunggalo artist, pero malupit din. And then,
Abadon, isang anghel. 1867, Mobster, malupit din. Saludo ako sa inyo. Sando sa tatlong rapper na binanggit mo, Joe T, Abadon, tsaka Ujimak. Kay Joe T, wala akong masasabi nila. Kasama namin nung araw yan. Yan ang pinakamagaling na rapper sa Donggala sa batch namin. Nagkaroon niya ng mga sariling album yan eh. Siya yung pinakamagaling mag-rap doon. Si Kid Rabis, si Joe T. Tapos kay Abadon naman, napakinggan ko rin minsan yung mga song niya. Maganda naman yung mga song ni Abadon. Wala namang problema sa kanila sa mga news ko. Tapos kay Ujimak, yan. Ang napansin ko na kay Ujimak, yung mga rap kasi niya, hindi naman tuloy-tuloy, pa sundot-sundot na yung rap niya. Yung tsura niya, parang pasundot-sundot lang din. At saka yung diniiba niya yung outfit ng ng hip-hop parang hindi ko gusto yung style niya sa pagiging rapper. Gusto niya parang gustong ibahin, parang nagpapauso ba, sabi nga nila. Binabago na yung hip-hop sa Pinas, yung sa rap scene yan. Ayun lang. Ano ang pinagkakaabalahan nyo ngayon? Ano ang pinagkakaabalahan nyo ngayon bukod sa pag-rap? Anong pinagkakaabalahan ko ngayon maliban sa pag-rap? Dati po akong CSR sa Cytel Pioneer. Nagkaroon po kasi ng pandemic, COVID-19, nagkaroon ng lockdown, quarantine sa bahay, kaya nag-stop po ako and hopefully makabalik po sana ako. Bukod sa pag-rap, meron din naman akong trabaho. Paano nagkatrabaho ako doon ko rin nabuhay yung pamilya ko doon sa trabaho na yun. Malaki naman yung kita ko doon. Kaya nagtagal din ako sa trabaho na yun. Trabaho sa isang restaurant. Ako yung may hawak ng stock doon sa loob ng kusina. Tapos paminsan-minsan nagluluto na rin ako. Nakunan na rin ako magluto. Yun, nagtagal ako doon sa trabaho na yun. Ayun, ako, kasi ngayon, meron akong trabaho ngayon. So, bukod sa pagrarap, sa umaga at saka sa gabi, nagtatrabaho ako. Meron din akong maliit na business dito sa amin, siomai at saka siopaw. Kung gusto nyong umorder, just contact me. Bibigyan ko kayo ng discount. Tapos, work meron ako sa Makati, nagtatrabaho rin ako. So, bukod din sa pagrarap, yan ang mga pinagkakaabalahan ko ngayon. Sa tinagal-tagal nyo nag-rap, ilan na naging chicks nyo? Pagdating naman sa mga chicks, naniniwala ba kayo pag sinabi namin na wala kami naging chicks dito sa pag-rap namin? Actually, wala talaga. Wala. Sabi mo doon sa dalawa, kung meron na o wala. Tagal-tagal na pag-rap, ilan ng chicks? Wala. Never kami nagkaroon ng chicks. Talagang focus lang kami sa career dati. Nagra-rap kami kung saan-saan lugar, kasama si Josanito Bloodpack. Actually, yung pagra-rap na yan, nalibot nga namin yung buong Pilipinas dahil sa pagra-rap na yan. So, kung chicks, maraming chicks, pero hindi ayaw namin. Straight lang kami, straight talaga. Ilan na ang naging chicks namin sa tagal namin sa pagra-rap. Hindi mo may iwasan yun as an rap artist. Maraming lumalapit sa'yo pero wala po. Pag-iisa lang po, kapag merong isa lang po talaga. Loyal po tayo. Hello Malu, love you. Meron ba kayong mga gusto i-shoutout sa mga promotions na for this 2020 or sa 2021 na gusto nyong gusto niyo ibahagi sa amin? Ayan na po, maraming salamat Duke Wicafort aka Rap Guard sa pag-iimbita sa amin para magkaroon kami ng interview here sa Rap Guard TV mo. And then shout out sa mga mahal ko sa buhay, mga magulang ko, Anita and Carolina, and then my loved one Manu, mga anak ko, si Jacob, Maybelline, at mga anak niya. Salamat sa mga pangunawa at pag-iintindi. And then sa mga pamangkin ko, Kois and Kakay, my brother Jos Anito, my friend Mac J, part ng Dugong Pasay, and then shout out sa Cebu,
sa mga taga Cebu, Cavite, Pasay, Taguig, and then most especially kay Crazy Uno na naging part ng Dugong Pasay na Dugong Pasay crew. Isa po siya sa gumawa ng mga kanta namin na hindi na ilabas. At ang mga producers namin na nagbuo ng Pariente album, si Loki the Boy Wonder, Dante Tañedo, maraming salamat po. At mga nag-guest po sa Pariente po, Bibi Clan, Chinese Mafia, Mad Poets, Chris Azero, and then si Ma'am Annabel Regalado, maraming salamat po, pati po sa kanyang asawa. Dahil po sa kanya, nagkaroon po kami ng mga shows, gig, mga projects, at ang ugnayan pambansa. Maraming salamat din po dahil nagkaroon po kami ng mga commercial, ng mga videos, music videos, and then sa Channel 7, maraming salamat po sa guesting namin, Mix, NTV Lokal, and then si Blackline naging part po ng Dugong Pasay na nagkaroon po kami ng back-to-back mini concert sa Marikina River Fest. Napakabait po ng tao niya, sobrang low profile. At sa mga followers namin, maraming salamat po. At sa mga sumusuporta sa amin, maraming salamat po. At lalo na po si Sir Andrew E. Maraming salamat po. Hindi dahil po sa inyo, wala pong Dugong Pasay. Maraming salamat po. Peace. So yun na nga. So bago ako mag shout out, maraming salamat muna sa tropa namin, kay Duke aka Rap Guard. Tol, maraming salamat sa interview na ginawa mo ngayon. So dapat kasi pupunta to sa amin, yung problema nga lang is NECQ kaya naudlot. So ito na nga lang yung naging idea niya na online interview na lang. Tapos nagsama kami nito ni Rap Guard, natatandaan ko back 2004 pa yata sa Star Mall. Nag-rap kasi to sa amin, sumali sa contest namin to Magaling din talaga to mag-rap si Rap Guard. Then abangan nyo yung ginagawa namin, Dugong Pasay. Ang magpo-produce nito si Kuya Jojo Espino. Abangan nyo yan, talagang kakaiba yung gagawin namin yan ni Kuya Jojo. WhatsApp na rin sa kay Kuya Jojo Espino. And then mga tropa namin sa Taguig, kay Lil Uno, kay Chow. Nasa Japan kasi yan si Chow Tapos yung tropa namin dyan, BMJ, Donya Marijuana, yan, may recording din kami dyan. Yung tropa ko sa David, si Jaydan. WhatsApp sa'yo, pre. Kung gusto nyo mag-record, kontakin nyo lang kami. Meron kaming mga recording studio na pwede nyong gawa ng kanta. Tapos, mga tropa ko dyan sa David, si Dodge One, yan, si Dave, Kurt, what's up mga tropa yan. Yung mga rapper din dyan sa David. Tapos, syempre, hindi mawawala yung shoutout ko sa asawa ko, kay Cheche. Sa dalawang anak ko, kay Jeppy at saka kay Chang. Shoutout ko yan. Then, yung mga tropa namin sa Humilidad, si El Nino, what's up? Yan, maraming salamat sa iyo. Especially sa iyo ulitin ko, Rap Guard, maraming salamat sa iyo. And then, sana magkita ulit tayo, magka-inuman naman tayo. Namatay na yung PC ko. So, that's all. Peace. Yung mga nakalimutan ko, kontakin nyo lang ako. Meron pala akong business dyan sa labas. Siomai, Siopa. Kung gusto nyo umorder, kontakin nyo lang ako. Mac J in the house, yo. Peace out. Okay, yan na po. Narinig na po yung interview namin dito kay Rap Guard. Maraming salamat sa iyo sa umibigay ng chance mo sa amin. Ito nga, yung parang pinaka-comeback namin sa rap scene. Maraming salamat, Rap Guard. Shoutout nga pala sa mga kasindikato ko. Sila Marjun de Bordo, Reggie D, Mark Anthony Amot, may co-worker Delio Francisco. Shoutout sa Lamberte family, Tugata family, sa tatay ko, Tatay Anito, sa nanay ko na si Carolina. Happy birthday po, Nay. Mga anak ko na si John Cois Francis Lamberte, Princess Kakay, may pamangkin na Jacob and Maybelline Shelby Lamberte, my sister George Annabel,
At syempre sa cousin ko na si Kuya Ayo Bautista. At sa masipag kong asawa na si Ellen, maraming salamat sa mga tulong mo sa akin. Sa kabila na ng pandemya na to, siya yung tumutulong sa akin ngayon para kumita kahit papaano. Siyempre sa mga tropa natin dyan sa California, dyan sa Humildad, shoutout sa inyo. Sa mga kumpare ko, Russell, Jojo, Bon Jones, Jefferson, tsaka si Antoinette Valencia. Sa lahat ng mga nakalimutan ko, pasensya na po. At siyempre, special thanks po sa Ma'am Annabel Regalado, Sir Roland, Jed Adstrat, at kay Loki, Sir Dante Taniedo, Viva Records, Alpha Records, kay Kuya George Espino, maraming salamat po. Tapos siyempre sa lahat kay Kuya Andrew, ang mentor namin sa Donggalo Records. At pinakauli sa iyo, Doc Ricoport, Rap Guard. Abangan nyo pala yung ano lang to parang comeback namin sa rap scene. May pinaplano kami gumawa ng mga yun ako track lang to, mga track lang comeback namin sa rap scene. Under negotiation pa naman pero pinaplano na namin. Sana magawa namin to para po sa inyo pagbabalik ng Dugong Pasay at Pariente. Yo, yan po ang Dugong Pasay and this Rap Guard in the house. Yo, bantay ng hip hop. Peace out.